Bawat lipunan ay binubuo ng mga iba't ibang tao na may magkaparang tradisyon at pagpapahalaga. Sa lipunan ay ipapamalas ang mga natatanging kultura at kaugalian ng mga taong naninirahan dito. Dito rin makikita ang sentro ng kanilang pamumuhay. Ngayon, samahan niyo kaming kapanayamin ang mga mamamayan ng Distrito 3. Halina't ating tuklasin, galugarin at suyurin ang bawat sulok ng makulay na mundo ng Distrito 3. Ako, nung ako ay 16 years old, nagpunta dito sa Kawayan na masukan kasi hindi nga ako pinag-aaral ng tatay. And then, dito na rin ako nagkaasawa. At dito na rin sila lumaki. Ako ay pinanganak mula sa Enrile, Cagayan, taong 1952. At ang mga magulang ko ay purong Itawis. Ang kultura namin doon is hindi pwede ang makisama sa lalaki unless na magpakasal muna. And then maraming pamahiin, pero inalis ko yung mga pamahiin na yun nung ako'y mag-asawa na rin dito sa Kawayan. At nagkaasawa ako dito, nagkaanak ako ng 6, 3 babae, 3 lalaki. At dito na rin sila nakatira. Nagkahanap, dito na rin ako sila pinalaki. Mula sa pagtitinda ng native na manok, naging buy and sell ang naging hanap buhay ko kasi hindi nga ako nakatapos ng pagkaaral. And ayun, awa ng Diyos, na pag-aral ko naman sila. Nakatapos naman, awa ng Diyos, ang 4. Sila ay may kanya-kanya na rin trabaho at mga pamilya. Talagang sama-sama kami na nagluluto naman ako ng konting makakain tulad ng pansit at biko. Siyempre, hindi nawawala yung biko ni Nanay Cora. At nagsalo-salo naman kami pagkatapos ng Noche Buena, ng simbang gabi. Ng gabi ng 25. Gabi ng 24 pala. Sa ngayon, kasi birthday ng isang apo ko, ng araw ng Pasko, maghahanda naman ng konti. Tapos, kung darating yung mga anak ko na may pamilya na, and then sal. Hindi naman sila sabay-sabay na dumarating. So, nandyan lang ang pagkain, kakain. Ganon. Magsisimba. And then, kakaroon naman ng konting kasiyahan. Ang tanging nalalaman ko dito sa District 3, ang tanging magandang ginagawa ng tao dito ay kahit na sa maliliit na paraan ay nagnenegosyo. Meron din malalaki tulad ng pagtitinda ng baboy, manok na native, pero mostly maliliit na paraan para kumita nandito sa pagtitinda. Ako pala si Dodong Dumelot. Taga dito lang sa District 3. Ang unang-una paniniwala syempre sa Diyos. Pangalawa, syempre yung mga tawag na to, Pasko, katulad yan, Pasko, paniniwala yan. Celebrate ko yung Pasko sa kahit sa bahay lang. Kahit konting salo-salo lang, at least ang importante, walang sakit, ganon. Masaya na ako sa ganon. Para sa akin, kasi syempre ako sumali tuwing December yan, ginaganap namin yung palaro dyan sa District 3 na Mr. Piling Pogi. Ako nanalo ko bilang Mr. Piling Pogi 2007 sa district. Sa Purok lang namin yun, District 3, Purok 6 lang. Purok 6, pero sa ibang purok wala yan. Ngayon, nung mga after 2 years, ginanap na mismo sa barangay, sa talagang lahat ng purok na yun. Maraming sumasali. District 3. Magandang
gabi po. Ano pong pangalan niyo po dyan? Ernesto Segundo. Iglesia ni Cristo. Natawag na kung tawagan sa amin, pasasalamat sa Panginoon. Tapos pag bagong taon, sineselebrate din namin. Yung bagong taon lang sineselebrate. Pero nakikikabilo rin kami sa mga ibang reliyon, tulad ng may kamag-anak na Katolik. Buwibisita rin kami sa kanila pag may time kami pumunta. Hindi totally bawal. Wala lang sineselebrate na Pasko sa iglesia. Pag gabi na, pag nagwawali, pinagbabawal niya kasi malas daw yun. Yun ang paniniwala niya. Pero hindi ako naniniwala. Kasi sa tao lang naman yan eh. Ang tao naman ang nagdadala sa sarili niya. Swerte ba siya o mawala. Ang December 25 kasi ayon sa paniniwala namin, hindi ipinanganak ang Kristo doon. Pero nasa conviction namin kung bilang sa Seventh-day Adventist, nasa conviction namin yung na pag-iwan ko Kristo. Kasi karaniwan, pagka Pasko, nakatutok ng mga tao sa Pasko, hindi na nila naalala yung kapanakan ni Kristo. Shopee, shopping na lang sila, nag-mall na lang sila. Yun naman ang diwa ng Pasko, yung maalala natin yung kapanakan. Barangay na sinasabi mo na wala sa ibang barangay, yung unity. Kasi napakahalaga po yung unity. Hindi po mag-work ang isang barangay. Tunay ngang napakahalaga ng lipunan sapagkat dito nahuhubog ang ating katauhan. Gaya nila Lola Cora, Maraming Mang salamat Dudong, po, sir. Tata Ernesto at Kuya Oliver ng Distrito 3, sa lipunan kanilang ipapamalas ang kanilang natatanging kaugalian, tradisyon at pagpapahalaga. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng lipunan na kanilang kinabibilangan.